Praise the Lord. Can we give the best clap offering para sa ating Panginoong Diyos? Praise the Lord. Yung tadong papuri para sa ating Panginoong Diyos. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Yung the best pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa awitin natin, todo bigay. Pero tayo, limitado pa rin yung palakpak natin. Limitado pa rin yung pagtaas ng kamay natin. Limitado pa rin yung paggalaw natin. So today, let's invite the presence of our Lord Jesus Christ. Yung todo-todong papuri para sa ating Panginoong Diyos. Come on, hey! Aking pang naaalala nung una kitang makilala. Buhay ko'y binigyan ng pag-asa, kahapon ko'y naglaho na. Kaya o Diyos, sa lahat ng araw, ang nais ko'y ika'y mapapurihan. Gusto ko'y di mapigilan, awitin ang iyong kabutihan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo lahat. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo lahat. Aking pang naaalala nung una kitang makilala. Buhay ko'y binigyan ng pag-asa, kahapon ko'y naglaho na. Kaya o Diyos, sa lahat ng araw, ang nais ko'y ika'y mapapurihan. Gusto ko'y di mapigilan, awitin ang iyong kabutihan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Tinuruang sumigaw, umawit at pumalakpak. Tinuruang sumayaw, purihin ka ng maigalak. Tinuruang sumigaw, umawit at pumalakpak. Tinuruang sumayaw, purihin ka ng maigalak. Tinuruang sumigaw, umawit at pumalakpak. Tinuruang sumayaw, purihin ka ng maigalak. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo lahat. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo lahat. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo
po sa awit Todo Bigay. Pati nga po ng Todo Bigay na palakpak na may pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Kung gaano po kasungit ang panahon, no, mas bangisa natin yung pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Kung nakakasubaybay kayo sa ating daily scripture, ang paalala ni Apostle Peter tsaka ni Apostle John, redeeming the time. Kasi malapit nang bumalik si Lord. And sabi ko nga dun sa takeaway ko, the moment na binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na gumising pa, tuwing umaga, bigyan pa ng pagkakataon, may lakas pa, nakakagalaw. That is an evidence of mercy and grace na binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na gumawa naman ng mabuti para sa Kanya. And to be a channel of hope, to be a channel of grace sa ibang tao. Pero kung tayo, weak tayo, how can we be a channel of blessing to others, mga kapatid? Kung desire talaga natin na maging instrumento ng Panginoong Diyos, that should start on how we worship Him, mga kapatid. Marami gustong makapagsamba, pero sobrang layo. Marami gusto makapagsamba, pero may karamdaman. Maraming gusto makapagsamba, pero marahil yung iba ngayon, binabaha na sila. Walang mga bahay. Pero here we are. How blessed we are. No, na pinagpapala ng Panginoon Diyos, binibigyan niya ng favor because that's how great is our God is. Napakadakila ng Panginoong Diyos, napakatapat ng Panginoong Diyos. Sa bawat isa sa atin, never siyang nagkulang. Noon, ngayon, patuloy niyang pinapakita kung gaano siya ka-merciful, kung gaano siya ka-gracious sa bawat isa sa atin. And I hope every time na nagtitipon-tipon tayo, we have fellowship with each other. Nawa, mas natatamnan tayo, mas lumalalim tayo sa pagkaunawa that we live to worship Him alone. That's why we are living. That's why patuloy tayong binibigyan ng Panginoong Diyos ng kalakasan. And that is every little thing that we are doing should give worship and honor to Him, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, sino ba naman kami para magmalaki sa harapan mo? Honestly, we are always falling short, Lord, sa harapan mo. But then, lagi kaming itinatayo ng habag at awa mo. Lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon. And ikaw yung number one na patuloy nagtitiwala that we can do more for you, Jesus. Kaya Lord, patawad sa mga nakalipas na panahon, na oras, na marahil na taken for granted namin. Ikaw sa aming mga buhay. And Lord, every Sunday, ito na lang talaga yung nagtitipon kami. Nag-gather kami together. Kaya Lord, tulungan mo kami na maging kalakasan sa iba. Kasi Lord, redeeming the time. Lord, nakikipaghabulan kami sa kamatayan. And tulungan mo kami na magawa yung nararapat. Sabi nga ni Apostle Paul, by all means, let us do everything by all means to win many and save some, Panginoon. Then Lord, it should start on how we worship you. Yung naiintindihan namin bakit namin ginagawa ito. Yung nakukomprehend namin why we are saying this and why we're doing so, Panginoong Diyos. With intentional heart, Lord, kung bakit namin ginagawa yung mga bagay. Kasi para may maligtas at maintindihan ng bawat taong nilikha mo that there is only one great God na sumalba sa amin mula sa pusalian ng kasalanan at patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa sa amin. Lord, yung nagising kami ngayong umaga is a great blessing, Panginoong Diyos.
and a great opportunity para makagawa ng nararapat para sa iyo. Lord, sa mga nakalipas na 5 araw, 6 na araw, it's all about us. And Lord, yung ilang minuto, ilang oras, nilalaan namin sa iyo, sana wag naman namin tipirin, Panginoon. May we give our all to you, who give your all to us. Since from the start, Panginoon, kami yung nasa isip mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Na kahit ilang beses ka naming binaliwala, ilang beses ka naming na-fail, pero Lord, patuloy ka nagbibigay ng pagkakataon. Baka sakali, we will be a better version of ourselves, and we will return to the image ginawa mo sa amin noon pa man. Lord, be lifted up this morning, O God. Be honored and be glorified sa mga papuri na mga anak mong lubusan na nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Mend every broken hearts right now. Please deliver those honest heart na magsusurrender sa iyo ngayon. And please forgive us to those who sincerely magre-repent, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. We trembles at his voice, we trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Minsan pa, the splendor of a king, the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great
dakila ka, pagkat dakila ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa, pagkat dakila ka, dakila ka, dakila ka. Umawit, awit ang aking kaluluwa, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka, dakila. That sings my soul. That sings my soul, my Savior God, to how great, how great thou art, how great thou art. That sings my soul, that sings my soul, my Savior God, hallelujah. How great thou art, how great thou art. That sings my soul. Come on, raise your voices. Sings my soul, my Savior God, to thee. You're so great. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, that sings my soul, my Savior, Jesus. How great thou art, how great thou art. Umaawit ang aking kaluluwa, umaawit ang aking kaluluwa, pagkat dakila ka, dakila ka, dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa,
Hallelujah! Papuri sa dakilang Diyos! Hallelujah! Dakila ka, Panginoon! Dakila ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Panalangin ko, Lord, lang na ready kami na tumanggap ng paalala, pangungusap, pagtutuwid, correction. Nawa ang puso namin ay ready na pagsulatan mga things from you. Dalayan ko rin po, Lord, nakapalibot po sa amin mga anghel mo, protecting us, fighting battle for us, and winning. Lord, lain ko lang miracles, magkaroon mga kagalingan sa bawat makaramdaman, kalayaan mula sa mga iba-ibang strongholds ni Satan at mga hindi po magagandang spirit. I pray sa bawat sala na tapat pong hinga ng tawad ay magkaroon ng forgiveness that will lead to transformation sa aming buhay. Kausapin mo kami, even Lord, sa digital meeting mamayang hapon. Ito ang aking samot dalangin, in Jesus' name, Lord. Magsabing amen. Ang message this morning is entitled, The Cause of a Thirst. O sa Tagalog, may halaga ang pagkauhaw. May investment. Reading from 2 Samuel 23, verses 14 hanggang 17. David was staying in the stronghold at the time, and a Philistine detachment had occupied the town of Bethlehem. Verse 15. David remarked longingly to his men, "Oh, how I would love some of that good water from the well by the gate in Bethlehem." So sa kagitnaan ng panganib at digmaan, bumalot kay Haring David yung masidhing pagkauhaw sa tubig mula sa Jerusalem. So ano po ang implication nito? And anong impact nito sa ating palampalataya? Verse 16, with regard sa mighty warriors ni David, doon sa mighty warriors niya, meron tatlong ang nag-respond positively. So the tree broke through the Philistine lines, drew some water from the well by the gate of Bethlehem, and brought it back to David. So yung desire ni David, yung longing niya na makainom uli ng tubig galing sa Jerusalem, nung dumating sa kanya, dala-dala ng tatlong mighty warriors, hindi niya mainom na despite yung deep longing. Why? Instead, he poured it out as an offering to the Lord. And verse 17, the Lord forbid that I should drink it. He explained, the water is so precious. Kaya sa ating lahat, alam man dinidesire mo, lalo nang galing kay Lord, precious yan. Huwag sasayangin. At pinaglalaban yan. May halaga kang pagbabayaran. He poured it out as an offering to the Lord. Verse 17, the Lord forbid that I should drink this. He exclaimed, this water is as precious as the blood of these men who risked their lives to bring it to me. So David did not bring it. These are the examples of the exploit of the tree. Pwede na po kayo mo po. So makikita natin, reading from the verses above or nabasa natin, mapapansin natin may relationship or connection yung desire at yung cause para makuha mo o mangyari yung desire mo.
So, merong relationship po yan. Let's talk about breakthrough. Kasi nagkaroon ng breakthrough rito na ginawa ng tatlong mighty warrior. Ang Tagalog ng breakthrough ay pambihirang tagumpay. Yun ang ibig sabihin ng breakthrough. Pambihirang tagumpay. So, pagka sinabi mo pambihira, hindi often to, madalang. Hindi ito basta-basta na experience. Dahil una, it involves deep desires. Dapat gusto mo talaga. Gusto mo makalaya sa kagipitan, gusto mo mabuo ang palampalatay, buong pamilya, gusto mong lumaya sa anumang mga iba-ibang mga espirito ng masasamang espirito, tulad ng espirito ng katamaran, espirito ng kahambugan, espirito ng pagsisinungaling o kadabutan. Maraming mga spirit galing kay Satan na nag-i-influence sa tao. At kung hindi ka mag-iingat, ito yung kokontrol sa mga desisyon mo, lakarin mo, plano mo. So, yung desire na yon ay hindi basta-basta dumarating. Pambihira nga eh. Hindi mo basta-basta matatamo. Kasi number one nga, dapat gusto mo talaga. Pangalawa, are you willing to pay the price? May cost yan eh. Tulad sa pag-aaral, dati pagpasok nyo sa school o sa section nyo, dati dami, pero habang tumatagal, kumukonti. Then pagdating sa graduate, mula sa initial na pumasok, first year, graduate, mas kumunti pa. Kasi nga, hindi lahat ay willing to pay the price. Hindi lahat ay handang magtiyaga, magtiis. Kaya nga, tinawag na pambihirang tagumpay. Hindi lahat ay makakakuha nito. Now, lahat tayo nangangailangan breakthrough, lalo na kung gusto mong magandang future mo, lalo kung gusto mong may mangyaring kakaiba mula sa dating kalakaran sa buhay. Anong ibig sabihin breakthrough? A breakthrough is a moment when you finally push, dahil magsabing push, past an obstacle. Ibig sabihin, kung noon, madali kang sumuko, kunting problema lang, ayoko na, kunting pagsubok, kunting tampuhan, ayoko na, ayawan na. But this time, dahil nga nagkaroon ng masiding pagnanais, ay you overcome anumang hadlang. You overcome anumang hadlang para mabago ang buhay mo. That's been holding you back. It's that sudden progress after a long period of being stuck. So, iba talagang feelings, no? Kasi ang tagal ng panahon, ganon, walang nangyayari. Magulo utak mo, walang direksyon. Then suddenly, dahil nagkaroon masiding desire, nabasag mo yung hadlang. Now, ano naman spiritual meaning ng breakthrough? In faith context, a breakthrough is when God's power or provision breaks into a situation that felt black. It is because may desire ka na may mabago. Suddenly, yung grace, yung favor, yung naiba yung inspirasyon galing kay Lord ay nagpa-flow na. Noon, madali kang bumigay, madali kang sumuko, madali magulo. Isipan mo this time, hey, feel mo may bumubuhat na sa'yo. Tumutulong sa'yo. So, ang tawag doon ay biglang nag-flow yung provision na galing kay Lord that breaks into a situation that felt black. It's not just effort. Now, gusto ko i-emphasize to. Hindi lang ito isang effort, but it's a shift. Anong shift? Noon, ganun lang yung gusto mo. Hanggang dun lang. But suddenly,
pag na bago, hey, gusto ko na talaga ito. Lalaban na ako. Hindi na ako magpapatalo. Gusto ko na talaga. So, nagkaroon ng shift ng pag-iisip mo into something na deeply dinidesire mo na. Walls come down, doors open, and what felt impossible starts opening up or moving. So, breakthrough is equals to pressure. May pressure yan. Then persistence. Plus the moment the barrier gives way. So, pagka nakita mo na ito, mangyayari na yung breakthrough. Nandun yung pressure, nandun yung persistence. Then, kita mo, suddenly, may mga open doors na. Nababasag ni madlang. Dati, ayaw lang kasama mo sa bahay. Ngayon, everything's open up. Dati magkaibang pag-isip niyo mag-asawa, ang pamilya, then suddenly, tay, sweetheart, gawin na natin ito. So nagkakasundo na. Nagkakaisa na. And of course, kapatid, breakthrough, may risk yan. May effort. Pagka you're willing to pay the price, you're willing to go in risk, then may access. May mababasag, may mga pinto ang bubukas. So breakthrough are born from unwavering devotion. Yung hindi pa bago-bago. Talagang ito na. Tama na to. Sawa na ako rito. Gusto ko lang may mabago. Gagawin ko na. So, dapat may unwavering. Hindi yung madaling bumigay, madaling sumuko. May bold sacrifice, you understand yung cost, you understand yung sacrifice na gagawin mo, pagpipikil, pagdidisiplina, and undeniable courage. Mga leaders, marami ako rin kausap, if you want this, bayad ka. Hindi nangyayari yung basta-basta. Nandyan regular fasting mo, nandyan commitment mo. Hindi pa pwede may gusto ka isang bagay, tapos wala kang binago sa sarili mo. Walang pagdidisiplina. Walang commitment. So do you think, kapatid, may darating na breakthrough sa'yo o yung pambihirang tagumpay? Hindi mangyayari yan. Naalala ko, yung doon pa tayo sa dating organization, kasi yung mga Sartes galing yun sa Miracle Crusade. And na-observe niya, kaya pala maraming miracles doon nangyayari. At totoo naman, grabe sa fasting si Will Almeida. Eh meron niya nabasa about yung ginagawa niya. There are times bumibigay katawan niya eh. Kaya sinasabi niya asawa niya, saraduhin mo pintuan na to. Na kahit anong pagpupumilit kung lumabas, hindi ako makakalabas. So mapapansin natin, may teamwork, may pagkakaunawaan. For example, no, sabi mo sa asawa mo, gusto ko ito, pero madali akong bumigay, tulungan mo ako. Kasi tayong buong pamilya rin natin makikinabang. Future din natin to. So ganun nangyari kay Will Almeida. Kaya pala, grabe mga miracles. Dahil merong tao nagpasya. Gagawin ko ito. At yun ang cause para magkaroon ng maraming miracle. Ano yung cause? Matinding pagpapasting. And I believe, ganun din nangyari dito. Hindi biro yung spirit na encounter namin dito, ma'am, yung pioneering stage. Pero nagpasya kami rito. O fasting. So merong devotion, unwavering devotion, may bold sacrifice, and undeniable courage. Ibang uring tapang, lakas ng loob. Dahil maraming hadlang, tandaan niyo yan. Maraming hadlang. Perhaps ang hadlang yan ay galing mismo sa loob ng pamilya, sa anak mo, sa asawa mo, manggagaling sa parents mo, manggagaling sa mga close friends mo, at marami pang iba. Plus yung world. Ito yung nangyayaring karaniwan nangyayari. Total, ginagawa nila yon, pare-pares lang tayo. So yun ang
hihila sa'yo pababa. So dapat meron kang naiiba yung courage. I want this, ipaglalaban ko. So it will come in a strong thirst, matinding pagkauhaw, matinding pagkagusto mo. It will come for it demands attention. Importante yan. When you want something, bigyan mo ng panahon yan. Hindi naman pwede, you want something, hindi mo bibigyan panahon. For example, sa estudyante rito, gusto mo, gumanda future mo, gusto mo, nga rin ngayon, ang magulo ang pamilya and you want changes sa pamilya, it starts, kapatid, umpisa, paggalang, pagsuporta, kahit anong pa yung magulang mo, magpapasya ka, I'll honor you. Kasi ang Biblia sabi, pagka in-honor mo parents mo, pagpapalain ka ng Pang-Diyos. At yun mga hindi naiintindi ng iba. Ako kay nanay, ako tatay, hindi talaga gaganda buhay mo. Pero despite na gano'n ang kalagayan na, tanda mo kapatid, lumitaw ka sa mundong ito, maring parents mo wala rin kay Lord, hindi nila alam. So ano may expect mo? Gaganda bang pamilya? Hindi. Yung karanasan mo ngayon, maring bunga ito na maraming kamalian ng magulang dahil wala sila kay Lord. So anong gagawin mo? Pagpapatuloy mo yan hanggang sa ikaw magkaroon pamilya at uulitin mo lang yon. So pagka meron kang gustong gawin na pagbabago, bigyan mo pansin yan. Kasi kapatid, yung breakthrough, masasabi natin seloso yan eh. Hahanapin ang pansin mo. Gusto niya na papansinin mo siya parati para bibigyan mo ng ibang uri ng pagpupursige. Nagigets ninyo? So yun yung ibig sabihin breakthrough. It demands attention. So ibig sabihin kung gusto mo lang pero walang matinding desire, hindi mo makukuha yan. Dapat bibigyan mo attention para sa pag-aaral. Gusto mo may mabago. Gusto mo hindi lang basta makapasa but mag-excel dahil pag interview mahalaga yung mga grades dahil sa unang trabaho mo. So bibigyan mo attention yung pag-aaral. Pero tanda mo kapatid, wag mo rin naman i-offend yung Panginoon Diyos sa kagustuhan mo. Matanggap kasi baka mamaya apos aral, wala kang time kay Lord. Wala rin. Kasi ang blessing galing kay Lord. Ang pagpa-prosper galing kay Lord. Sana naiintindihan nyo yan. Except God builds a city, who builds it, I will build it. Wala mangyayari. At yun ang nakalimutan, hindi ka rin balansado. So, and you are prepared, ito yung mahalaga dito, prepared ka to pay the price. May cost yan eh. May halaga. Going back kay David, nagkaroon siya ng desire. Kumbaga, naglaway siya sa tubig galing sa Jerusalem. Sa Bethlehem. At yung time na yon, ang kumokontrol doon ay hindi mga Israelite, kundi kalaban mga Philistine. At doon sa longing ni David, unang-una, may barrier. So the barrier ay yung thirst plus yung enemy. So David expressed his desire for a drink of water. So importante, no? Kung gusto mo breakthrough, dapat i-express mo. Gusto ko niyan. Gusto ko niyan. Gusto ko ministry. Gusto ko yung ginagawa ni pastor. Gusto ko yung nangyayari sa ganung mag-asawa, ganung pamilya. Maraming problema, pero ang saya-saya nila. Magkakasama, nag-church, at lahat ng member ng pamilya nila ay may ginagawa kay Lord. So gusto ko niyan. Importante, gusto mo. Lahat magsabing, gusto ko niyan. So he expressed his desire for a drink of water. At yung time na yan, si David ay nasa kuweba ng Adulam, na pinapaligiran ng kaaway mga Pilistina. And of course, tulad ng banggit ko sa inyo kanina, yung Bethlehem na pagkukunan ng tubig, hindi mo basta-basta makukuha. Yun ang gusto ko maintindihan ninyo. When you want desire, hindi mo basta-basta makukuha yan. Dapat willing kang ipaglaban yan. And of course, gusto mo yan.
At gusto ko maintindihan nyo, yung pagkauhaw ni David sa tubig mula sa Bethlehem ay hindi lang ito yung uhaw siya at gustong uminom. Kasi may pagkukuha na naman tubig mula sa ibang lugar. Ang sinasabi sa atin sa istoryang to, it was not yung tubig per se na kinauuhawan ni David, but yung desire niya sa home. Na-miss niya ang Bethlehem. Gusto niya nang bumalik sa Bethlehem na homesick siya. At hindi lang yan, na homesick siya kay Lord. Yun lang nga, ang problema, may barrier. Nandun ang kaaway, nandun ang hadlang, nandun yung killjoy, nandun yung hihila sa atin, hihila sa'yo pababa at hindi magsosupport sa'yo. A breakthrough starts when you name what you're thirsting for and what's blocking it. So dapat babanggitin mo, Lord, gusto ko nito. Babanggitin mo yan. Meron ako nabanggit sa mga leaders na gusto ko mangyari ito. Tulad church lot, church vehicle, parati ko nababanggit yan. Dapat ininame mo, ano ba gusto mo? Kasi pagka niname mo yan at ginusto mo, lahat ng energy na galing sa'yo at kung meron nakakaintindi kung bakit mo gusto yan, magsosupport yan eh. Tutulong yan. Imposibleng hindi. Tulad nangyari kay David, nung binanggit niya, gusto kong tubig, may nag-support. May tutulong. Nagkakaroon one mind. O sa salitang English, unity or work together sa bagay na to. Babanggitin mo yan, huwag mo isisikreto. Dapat lalabas sa bibig mo yan kasi you're expressing faith, not only desire in-express mo, but faith na with God, alam mo, makukuha mo yan. Of course, kung naririnig ang kapatiran, may tutulong sa'yo pagpe-pray. Nalalaman ng magulang mo, sasabihin na, suportahan kita. So you have to name what you're thirsting. At ano yung pwedeng hadlang? Lord, ito yung pwedeng mangyari. Ito yung mga hadlang eh. Lord, anak ko, pwede maging hadlang. Asawa ko, pwede mahadlang. Lord, tulungan mo, buksan mo isipan nila, abutin mo puso nila. Yung puso lang na matigas, Lord, palambutin mo. Kasi gusto ko ito, Lord eh. So yung nangyari kay David, it doesn't mean lang yung uhaw siya. Maimpisan yung pagkauhaw niya. But, kasama nun yung deep desire niya kay Lord sa Pangdiyos. Alam nyo ba, may desire din ang Pangdiyos. Dapat alam mo yung desire ni Lord para sa iyo. May desire ka, dapat alam mo, ano ba desire ni Lord sa akin? Ano ba desire ni Lord sa tatay ko, sa nanay ko, sa pamilya ko, sa paligid? So, Jesus Christ endured thirst on the cross to satisfy our spiritual thirst. So, si Lord, yung nalaman niya, inherent sa atin, na gusto natin may Diyos sa buhay natin, nagbayad siya. At ang bayad niya, kapatid, ay ang kanyang buhay. His death is our means of rebirth. Understanding His sacrifice will turn our hearts away from enslavement and toward Him. So dito sa quotation to, sinasabi sa atin, pagka naunawaan natin what Jesus Christ paid para sa iyo, tiniis niya yung paghihimagsik ng tao na create niya, yung pagtututwa sa Kanya, paghahamak sa Kanya, pag naintindihan natin yan, kapatid, mas ma-appreciate mo, hey, ayaw kong sayangin yung binayad ng ni Jesus para sa akin. Hindi ko babalingwalain yan. Kaya
pagka naunawaan mo yung pinagdaanan ng Jesus Christ para maligtas tayo, magsisikap ka rin eh. Lalaban ka rin eh. Hindi ka magpapaisa dito sa bulong ng mundo. Kasi ang anak ni Lord, hindi pang mundo. Can you say amen? Ang desire ni Lord is He came to save us. Sa Matthew 1:21, then after her baby is born, name him Jesus because He will save His people from their sin. So ito yung desire ni Lord na sinamahan niya ng aksyon, sinamahan niya ng sacrifice. Upang tayo, tulad ko, na dating patapon ng buhay, ay magkakaroon ng pag-asa. Alam nyo ba, isang araw, pumunta sa isang well ang ating Diyos at meron siya na sumpungan na isang tiga Samaria. Pagka sinabi natin sa Samaria, haluan ang dugo niyan, hindi purong Hudyo. So sa mga Hudyo, unclean sila. Kaya nga nagtaka ang Samaria, bakit dumikit si Jesus Christ Allah? Unclean sila. So the woman at the well, his desire was to save her was greater than his desire for water from the well or for meat. He said, my meat is to do the will of Him that sent me. So yung pagkauhaw ni Jesus Christ ay napalitan sa pagkauhaw na itong babaeng to na si Jesus Christ ay nagsabi ay nagkaroon ng iba-ibang asawa ay mabago. Sa John 4 verses 5 hanggang 10, eventually he came to Samaritan village of Sychar near the field that Jacob gave to his son Joseph. Verse 6, Jacob's well was there and Jesus started from the long walk and sat wearily beside the well about noontime. Soon a Samaritan woman came to draw water. And Jesus said to her, please give me a drink. So pinaalam ni Jesus Christ na uhaw siya. Naalala nyo kanina, dapat kung anong gusto mo, sasabihin mo. He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. Verse 9, the woman was surprised. Nagulat siya. Bakit lumapit sa akin to si Jesus? Marumi akong babae. Hindi ako purong Hudyo. For Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, you are a Jew, I am a Samaritan woman. Why are you asking me for drink? Verse 10, Jesus replied, if you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I give you living water. Grabe itong binasa natin. At first, gusto lang ni Lord masatisfy yung pagkauhaw niya. Pero yung lumapit yung babae at nabasa ni Jesus Christ, maruming babae ito, nagbago. Mula focus sa sarili niya, nag-focus dun sa need ng tao. Na-experience nyo ba yun? Tayo mga anak ni Lord. Na mula sa pagka-focus lang, paging self-centered natin, paging selfish natin, nung may nakausap ka, young people na ang magulong buhay, magulang na magulo ang pamilya, suddenly, kaawa-awa naman sila. Then kinalimutan mo ang sarili mo, Jessa. Hey, meron gustong gawin. Kanina, habang sa likod, may lumapit ng bata. Sunod yung batang dumating, pero particularly itong batang to, naka-pink ba yata yun, lumapit kay Tripina. Galing yata sila sa iba-ibang mga pamilya. Then isa sa bata doon, sabi niya, yun ang nagbubukas sa 7-Eleven kasi pulubi. Napansin ko, ang lambing niya kasi paglapit kay Tripina, hinihilot yung ulo ng Tripina. So na-affected ako ron. And siguro, wisdom comes from God. Sabi ko, itong gawin mo, Tripina. Schedule mo, bawat pamilya dyan, i-treat mo sila sa Jollibee. Kahit isang beses ang buwan. Pagka nagawa mo yung matinding impact mo dyan, dahil mo sa Jollibee. Kapatid, pagka ikaw, anak ni Lord, meron ka nakitang ganun, nagbabago eh.
mula focus sa sarili, meron kang gustong gawin ngayon. At ganun nangyari kay Jesus Christ. Mula pagkauhaw na bago kasi nakita niya wasak yung buhay ng babae. Pangatlo, it's not good. It is that God's will that any man perish. Ito yung mag-desire ni Lord. May maligtas, may mabagong buhay, but that I would come to repentance. But that all would come to repentance at 2 Peter 3:9. The Lord does not delay as though He was unable to act, and is now slow about His promise, as some count slowness, but is or extraordinarily patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. So ito yung design ni Lord para sa iyo. Ayaw na niya na mapahamak tayo, ayaw niya mawasak buhay natin, ayaw niya magulong pamilya natin, but may cost. Nagbayad siya para mangyari sa atin yung pagbabago. Number 2, the break. So anong unang na-experience si David? Yung the barrier. Then pangalawa, the break. Ano to yung break? The risk and sacrifice. Para magkaroon breakthrough, dapat may risk and sacrifice. Anong title ng message natin? Nang uhaw mo. So nung nalaman ng mighty warrior ni David, si bossing, gusto niyang tubig. Walang utos-utos yun ha. Nagkusa sila. Hindi na nila isip, sandali lang, may kaaway. Sandali lang yung tubig na ginisto ni Haring King ay nandun sa likuran ng kaaway. Hindi na nila pinag-usapan yun. All they want was to please David. Paligayahin yung boss nila. At kinalimutan nila yung sarili. Na pwedeng mamatay sila. Sa 2 Samuel 23:16, so the tree broke through the Philistine lines, drew some water from the well. So let's try to imagine. Ano kaya nangyari? Mula Cave of Adullam, tinawid nila yung mga kaaway at kumuha ng tubig sa Bethlehem, yung well sa Bethlehem. Ang tanong ko sa inyo, ang tubig, yung lugar na yon ay napakahalaga. Sa palagay mo kayo, walang nakapalibot na bantay sa tubig na yon. Try to imagine lang, maging creative ang isip natin. Sa palagay nyo kayo, papayagan lang nila kung sino-sinong iinom doon? Kailangan din ng tubig? But of course, yung binabasa natin, empty na sa mga details kung anong nag-transpire bago sila nakakuha ng tubig. But surely, may difficulties yan. Surely, may danger na dapat ma-overcome nila. Yung fear na dapat mapagtagumpayan nila. It is because yung enemy ay nasa gitna between yung tubig at si David o sila. At nagkaroon ng breakthrough. Kasi may desire, may sacrifice, equals to breakthrough. Ano ang risk? Sure, may risk yan. Pwedeng mapatay sila. So mapapansin natin, may cost, may halaga para maimpisan o masatisfy yung kauhawan ni David. Hindi pwedeng gusto mo lang, pero wala kang ibabayad. Letter A, all that ever came to God had to break through a wall. For example, ay yung babae na alam niya ba yung babae na inaagasan dugo ng maraming taon? Naubos na yung pera niya? Nalaman niya kapatid na merong dadating si Jesus Christ. Ang problema, napapaligiran si Jesus Christ ng makapal na tao. Pero dahil desire niyang gumaling at ang magpagaling ay mismo ang Diyos kasi nag-try na siya iba-ibang gamot, iba-ibang doktor, naubos ang pera niya. So nagkaroon ng desire. Pagka may desire ka kapatid at na-align yan sa plano ng Diyos sa iyo, mayroong mangyayari. Pero dapat willing ka to pay the cost. Ano yung cost doon sa babaeng naagasan dugo ng maraming taon? Yung mga tao na makikipag-unahan
para dumikit kay Jesus Christ. And remember, kapatid, 12 years ba yun, inaagasan sa dugo? Nakakapanghihina yan. Kaya dahil gusto niya, naabot niya si Jesus Christ, nagkaroon ng miracle. Naalala niyo ba yung kwento ng paralyzed sa tao? At yung 4 na magkakaibigan? Naalala niyo ba yon? Hindi sila makalapit kay Jesus Christ kasi ang kapal ng tao. Anong ginawa nila? Breakthrough, winasak ang bubong ng bahay. Ganun talaga, pagka may gusto ka, handa mong ipaglaban yung gusto mo. Susuungin mo anumang hadlang. Kasama lang kung sino may mga kaibigan mo yan, hahadlang sa'yo. Kung ayaw nyo magbago, ako gusto ko magbago. Kung sisirain nyo ako, alala ko kapatid, ang daming hadlang. Bago ako naging pastor, una yung pamilya ko. Yung pinanggaling kong family. Hindi ito yung mga anak ko. Kasi against sila sa faith ko. Dapat ma-overcome ko yun. And I thank God, kapatid, sa support ng asawa ko, support ng anak ko, nakarating tayo sa ganitong kalagayan. And of course, sa mga leaders, kasama dyan, mga pioneer leaders, I thank you so much. So parang kayo yung 4 na kaibigan nung paralyzed na tumulong sa kanya para sa ay pagalingin. One of the things I discovered about marriage life naman, no, medyo mag-sideline tayo. Ito yung sinabi ni Max Lucado. Para naintindihan natin, hindi mo basta-basta magkukuha yung breakthrough o yung pambihirang tagumpay. One of the things I discover a lot in marriage counseling is the husband or wife trying to get their spiritual thirst quenched by their partner. Ulitin natin, sabay-sabay nga tayo magbasa rito, lalo mga may asawa rito, o yung may gusto na mag-asawa. Sabay-sabay natin basahin. One of the things I discovered a lot in marriage counseling is the husband or wife trying to get their spiritual thirst quenched by their partner. Sino yung sisira ng desire mo? Sino? Partner mo pa. Asawa mong babae o asawa mong lalaki. Kapag sila pa hadlang. Sa mga young people, maring parents nyo, maring kapatid. So ito experience ni Max Lucado. I think that's a real common mistakes that we make. Kaya hindi magandang samahan. Kasi mismo kalaban mo para magkaroon kang breakthrough sa relationship mo kay Lord at for your family ay mismo yung asawa mong lalaki o asawa mong babae. Sila yung hadlang. Mahirap yon. So dito sa mga example na basa natin, of course, kay Jesus Christ, para lang tayo makasumpo ng pagbabagong buhay, yung babaeng inaagasan dugo, yung paralyzed na tao, ang key doon ay yung they broke something. May binasag sila. It cost them something. At yung cost na yon ay hindi basta cost na pwede mong bayaran, may danger yan. And it must be intentional at hindi po madali yan. Real breakthroughs usually cost something. It could be your comfort, it could be your time, it could be your pride, your reputation. Someone has to be willing to go through the lines. Kung gusto mo breakthrough. I don't care anong sasabihin nila. Babasagin ko na tong pride ko. Lalabas ako sa comfort zone ko. Pag willing ka, kapatid, ibayad yan, then something good is going to happen to you. So itong mga warriors ni David, inuna nila yung desire ni David kaysa yung interest nila. They did not consider themselves. The spiritual thirst that exists in everybody can never come to a place of fulfillment unless people begin to think of each other as potential brothers and sisters. Sabi ni Malidoma, Patrice Sam. Ulitin ko basahin natin sabay-sabay. The spiritual thirst that exists in everybody can never come to a place of fulfillment unless people begin to think of each other
as potential brother and sister. Ibig sabihin, mas unahin mo sila kaysa sarili mo. Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone, sabay-sabay natin basahin, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny, kalimutan sarili, himself, set aside selfish. That magsabing selfish, santabi mo yung paging selfish mo. And take up his cross, meaning expressing a willingness to endure whatever may come. Yun ang ibig sabihin ng pagka-take up thy cross and follow me. May willing ka isuko anumang pepedeng maging pabigat sa iyo na hindi makalapit kay Lord. And follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Kung nangangailangan, may sufferings mangyayari. Sa book of Hebrews, chapter 11, actually, meron lang namatay na hindi lang natanggap yung result ng kanampalataya. Ito yung nakakaano rito no? Grabe. When David got the water, dinakuha na yung mga mighty warrior, 3. Papunta ron, may risk. Pabalik, may risk. Tama po ba? Hindi lang one way yung risk. Even pagbalik, dadan uli sila sa mga kaaway. Nalagay sa pangalan buhay na. Kaya nakita ni David yung sacrifice ng tatlong warriors na para lamang manoris o maquench yung thirst niya. Grabe. Masyadong precious yung tubig dahil ang pinuhunan doon ay buhay ng 3 na hindi niya na mainom. Ang sabi ni David, shall I drink the blood of the men who risked their lives? Gusto ko maunawaan natin ito, kapatid. Kasi marami, binigay ni Lord desire mo, pero nung natanggap natin, sinayang. Hindi iningatan. Si David, naunawaan niya yung risk dinaanan 3 men niya. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pagka naunawaan natin yung pain ni Jesus Christ, magpapabago talaga sa buhay niya. Pero pagka hindi mo naunawaan, kahit araw-araw ko mabaptize, walang epekto yan. Kasi hindi mo ginamit sa tama yung cause of achieving yung desire na yon. Kay David, naintindihan niya. He turned what could just satisfy his thirst into worship. Ang grabe, no? Yung pang-quench ng uhaw niya, ginawa niyang act of worship by pouring it to God. Tayo mga kapatid, yung natanggap mo, ginawa mo bang act of worship, Lord? Hindi ko pwede sayang to, hindi ko pwede daspagin to. I-offer ko, ibalik sa'yo. Ibabalik ko po sa'yo, Lord. Kaya ang iba, lalong pagandang ugali, pagandang takbo sa family, lalong gumagandang buhay, it is because yung nakulang desire at naunawaan nila yung sacrifices, hindi nila sinayang, hindi nila binalingwala. Kaya naging worshipers sila at ating Pang-Diyos. A true breakthrough isn't just about getting what you want. It's about what you do. That magsabing what you do with it once you get it. Do we consume it or consecrate it? So ito'y paalala sa ating lahat. Pagkatapos ibigay ni Lord yung desire mo, saan mo gagamitin? At doon nagkaroon ng pagkakaiba ng resulta sa buhay ng isang tao. Yung iba, walang nangyari. Tapos ibigay ni Lord yung desire. Yung iba naman, paganda ng paganda ang relationship nila kay Lord. Lalong lumalim commitment. We will never know in this life just how much the Lord appreciates your service to Him and His desire to save the lost world. Remember, being selected and sent by God carries
a significant responsibility. Sa mga pinili ni Lord dito, sa mga tinawag ni Lord, merong responsibility yan. Sa ating lahat, patapos ang message na to, a thirst for breakthrough has a cost. At ang isang cost doon ay consecration. Meron tatlong take-away sa message na ito. Unang-una, name your thirst. What are you longing for that only God can feel? Number 2, take away sa sermon na to, expect the cost. Breakthroughs often require someone to go through the lines for you. Jesus did that for us. And lastly, pwede ba tumayo tayong lahat? Pour it out. When God answers, offer it back as worship. Wag mo solohin. Kung nagkaroon breakthrough sa buhay mo, nagkaroon transformation, offer to God ang buhay mo. Maging patotoo ka sa school, maging patotoo ka sa trabaho mo. Offer God. Kasi hindi biro ang pinagdaanan ni Jesus para may mabago sa life mo. Kabuhayan, napopromote ka sa work, gumaganda ng break ang buhay mo, then gamitin mo. Para meron din naman mailapit ka kay Lord. Aside of course, yung buong family mo, mailapit mo kay Lord. Kasi kung hindi, it means you don't appreciate si Lord sa ginawa niya para sa'yo. Naging ungrateful ka. Nakalimutan mo, kung hindi dahil kay Lord, hindi ka nakarating sa ganyan. So yun ang ginawa ni David. Nung nakita niya, wow, grabe. Grabe sakripisyo ng tatlo kong tao. Hindi ko pwede solohin ito. Binalik niya kay Lord. Pinar out niya. Bilang handog sa Panginoon. Kayo ba kapatid? Naiintindihan mo ba yung cost na pagbabayaran mo para may mabago sa buhay mo? May mabago sa family? O hindi mo naintindihan? Kaya pagdating mo sa church, upo lang. Pero wala yung act of worship. Wala yung strong desire, Lord, feel kita, Lord. Gusto ko lang mabago. I hope naramdaman ang pangusap ni Lord sa iyo ngayon. I hope magkaroon ng matinding pagnanais sa inyo na something will change. I hope hindi lang taon-taon, ganun pa rin, wala nang bago. Sayang eh. Sayang yung hirap ni Lord para sa'yo. Sayang yung nag-aayuno para sa'yo. Sayang yung pagmamalasakit ng mga tao sa'yo. Tapos ikaw, inabaling wala. Instead na ma-encourage ka, hey, gagawin ko naman yung part ko. Yung part ko naman ang gagawin ko. Ikaw ba yung tinutukoy ni Max Lusado? Ang usual problem sa mag-asawa ay mismo yung babae o lalaki, yun ang hadlang. Ayusin nyo, mag-usap kayo. Dapat nagkakaintindihan kayo, hey, darling, hey, children, ito yung gusto ko. Mahirap at first kasi hindi natin nakasanayan eh. Ang lakas ang hatak ng world sa atin. Pero ito yung gusto ko. Pagod na ako sa ganitong buhay natin. Paikot-ikot lang tayo, walang nangyayari. Hindi tayo lumalago in fear of God. Hindi natin nakikilang kahalagan pagkakaroon ng ministry. Hindi nararamdaman yung church, yung talagang love natin, commitment natin. Pamilya, ito yung gusto ko mabago. Magtulungan tayo. Alam nyo, pagka nag-uusap-usap pamilya, at lalo kapag tungkol kay Lord, may mangyayari.
Kaya kung walang pakialaman, walang mababago. Walang mababago. Ako may mga desire ako. At sa mga desire niya, alam ko may mga cost. But I'm willing to pay the cost para mangyari yung mga desire. And I pray na si Lord ay patungkol mag-strengthen sa akin, bless sa akin. At manatili katulad ng 4 na friends na tumutulong para maibaba yung paralyzed at mailapit sa Panginoon. I hope naintindihan niyo ako. I hope mga nanay, tatay rito nagkakaintindihan tayo. I hope mga kabataan rito na hindi nyo pakaisa sa pananampalataya. Ang parents nyo, kapatid nyo, I hope naintindihan nyo ito. Pero hindi naman pwede, gusto mo ito. Tapos bukas paggising mo, iba naman yung ginagawa mo. Kasi ang breakthrough, ano yan nakakatawag ng pansin, kukunin yung attention mo. At pagka ikaw naman ay committed na ibigay mo yung attention mo doon at focus mo sa breakthrough. Pinakita mo kay Lord, hey, Lord, I know the cost. But I thirst for it, Lord. Sa tulong mo, makukuha ko yan. Come on. Paalam mo kay Lord, ano ba gusto mo mangyari sa life mo? Say it. Name kung ano yung gusto mo. Ano yung thirst mo. Ano ang gusto mong mangyari? Name it. Hindi pwede hindi mo na-name. Then pagka nararamdaman mo na binibigay kay Lord, Lord, ibabalik ko to sa iyo. Kasi hindi basta-basta ang pinagdaanan mo para dumating ako sa ganito. Come on, let's worship God. Let's worship God.